Amen, mga kapatid. Pakisabi nga po sa inyong katabi, handa ka na ba? Handa na ba yun? Handa na ba yun? Merong isang pastor na sinasabi niya, kasi ang title ng kanyang preaching ay Are you ready now? Parang ganon. Handa na ba kayo? So itong pastor na to, very excited. Ito alam na ninyo ito kasi ilang beses ko na rin kwento sa inyo. Pero dun sa mga medyo nakalimot, iuulitin natin ulit, no? Sabi niya gano'n, are you ready? Sabi niya gano'n, are you ready? Ginaganon-ganon pa yung pulpit, di ba? May mga gano'n na na mga pastor, are you ready? Ilang beses niyang sinabi yun, mga 3 beses yata. Yung pang-4 na sinabi niya, are you ready? Sabi na, nalakasan niya yung ganun ng pulpit. Ginatumba yung pulpit. Nadaganan yung nasa unahan. Nagkamuol. Ano ba yung kamuol? Yung mga Tagalog yung sumasagot. Na nagkamukol yung niya, nagkamuol yung muging niya. Sabi ng pastor, takbo yung pastor, sabi niya, pasensya ka na, misis. Sabi niya nga, pasensya ka na, sis, kasi nalakasan ko. Sabi niya, hindi pastor. Sabi niya, kasi ilang beses niyo na po ba, ilang beses na ninyong sinabing, are you ready? Sabi niya, hindi ako naghanda. Sabi niya, gano'n. Kaya kasalanan ko po yun. Sabi niya, gano'n, no? So, lang, mga kwentong hindi ko alam kung nangyari. Basta, ito ay, lagi ko siyang naaalala every time na may mga nagpe-preach po dito. Kasi di ba may mga active talaga ng mga preacher, na talagang may, pa sila, yung mga pasigaw-sigaw, mga ganon, na talagang grabe pa yung mga actions nila. Meron din yung sigara, hindi na tumigil sa katatawa, meron siyang naiisip. Meron din yung talagang high pitch, di ba yung mga ganon. Gusto niyo po ba yung ganon, yung high pitch na high pitch? Na talagang parang sino yun? Paul Washer? Na talagang, binawalan na siya ng doktor mag-preach kasi inatake na siya sa puso. Dahil grabe talaga siyang mag-preach sa salita po ng Panginoon. At sa atin naman mga kapatid ay malumanay po tayo, yung ako ay mabagal. Kaya marami po sa inyo yung, Gara, tumigil ka na, day. Hindi ito comedy. Yung mabagal naman po tayo, kaya karamihan. Minsan pag hindi na ako tumitingin kasi pag tumitingin ako, parang inaantok din ako kasi nakikita ko madalas. Kunyari pa, di ba? Yung pala naghihikab na. So pipilitin natin na maging tumigil na kayo. Base. Salamat sa kagalakan na nanggagaling sa Panginoon. At ang atin pong papag-aralan mga kapatid ay tungkol po sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Sabi dito, ang pagbabalik ng anak ng tao. So napag-aralan po natin all throughout sa mga previous na sinulat po ni Mark sa atin ang tungkol sa ministry ni Jesus at kung ano po yung kanyang ginawa, ano yung kanyang gagawin, at ano yung mga darating. So let us pray. Salamat o Diyos sa kagalakan o God na inyo pong ibinibigay sa amin as we continue, Panginoon, to study, O God, your word. At dalangin po namin na patuloy po kayong manguna at patuloy po kayong mangusap, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Sa inyo po lahat ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung last na pinag-aralan po natin is all about doon po sa mga warning, di ba, ni Jesus. At dito sa mga mapapag-aralan po natin sa mga susunod po na mga panahon, i-start na po siyang magpaalam.
Umiiyak naman na kayo. Ito mga actress to ng WWC. Pag comedy. Tapos pag iyakan, sila din yung unang umiiyak. Pagpapaalam, di ba mga kapatid? Ilang beses na rin po akong nagpaalam dito. Hindi nga lang po ako natutuloy-tuloy. Ala. Sige, tumawa muna. Ala, salamat Lord sa kagalakan. No, pang ilang yung mga hindi nagpapaalam, yun yung mga nauuna. Di ba madalas? At meron sa amin, alam, parang kwentuhan na lang tayo. Matanda. Nung nagpapaalam, hindi pinapansin. Tapos, kasi magpapaalam na, di ba? Gusto niyang mamatay. Yung mga ganon. Ang tagal. Naigawan na siya ng anak ng kabaong. Ready na yung kabaong. Wala pa rin. Alam, madi. Yun, nagpapaalam siya, no? At nung nagtagal pa yun mga 1 buwan pa yata o mahigit. Sabi ng anak, kailan kaya itong ang tagal na ng nanay na nagpapaalam sabi niya gano'n, parang wala pa rin. Pero nung namatay siya, di ba, totoo na talaga siya na nawala na. At yun, naka-ready na nga yung lahat. No? Dumating din sa punto na meron din akong employer na ganyan, buhay pa. Ready na yung pang-shiba. May mga ganun na tagpo, ewan ko po sa inyo, pero may mga ganun, na karanasan ang inyo pong lingkod, sa pagdating po sa pagpapaalam. At during yung nasa deathbed yung tao, ang hirap-hirap tignan nun. Di ba yung dati si Lola Devora, ganun yung talagang gabi-gabi, hindi ko yun iniwanan. Kahit nung sinabi na ng anak na huwag ka nang pumunta, sabi niya, pero hindi, pumupunta pa rin ako. Parang nasa bahay lang din kami. Ginawa naming bahay yung ICU, na doon din ako kumakain, sumasabay din ako sa pagkain. Kahit naka-dextrose na lang, pero sumasabay ako sa pagkain. Ang hirap-hirap ng salitang separation. Di ba yung pamamaalam? Si Pastora, panaginipan kong namatay siya. Iyak daw ako nang iyak. Kasi, ala, bakit? Sabi kong ganun, bakit siya nawala na? Napakahirap na tagpo, di ba, ng separation. So, we can understand itong mga disciples nung nagpapaalam po ang Panginoong Jesus. Sinasabi po niya na mamamatay siya. Sabi ni Peter, hindi ka mamamatay, pagtatanggol kita. Diba? Meron yung nagsasabi na, hindi, pupunta tayo sa Jerusalem. Kung mamamatay ka, mamamatay tayong lahat. Makikipaglaban tayong lahat. May mga ganon na tagpo sa kwento ng mga disciples. At kung titignan po natin dito sa verse 24 ng chapter 13 ng Mark, ang sabi po dito, subalit sa mga araw na yon, yung anong binabanggit dito, it's a continuation ng mga napag-aralan po natin last week, na sabi niya, subalit sa mga araw na yon, pagkatapos ng kapighatiang iyon, yung mga pre-meets ni Sister May Grace the last time, yung sinasabi po, na mga kapighatiang iyon, magdidilim ang araw, sabi dito, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at magugulo ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos makikita nila ang anak ng tao na nasa ulap, may dakilang kapangyarihan at karangalan. Susubuin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig upang tipunin ng mga ito ang mga hinirang ng Diyos.
So yung muling pagbabalik ng Panginoong Jesus, ito po yung laging topic ni Jesus. Sorry po mga kapatid, ako yung ayun. Akong tumawa kanina eh. Ito po yung topic meron sa mga panahon na ito, nakasama po si Jesus. At merong dalawang bagay yung muling pagparito ng Panginoong Jesus. So hindi lang siya basta darating, pero may dalawang bagay na dahilan kung bakit muling paparito ang Panginoong Jesus. Yun ay, mula doon sa ating pong mga napag-aralan, i-judge po niya yung mga ungodly. I-judge po niya yung mga ungodly. Sino yung mga ungodly? Ito po yung mga binabanggit doon po sa Galatians 5. No? At pangalawa, i-establish po niya yung kanyang kingdom. So, i-judge yung mga ungodly at i-establish po niya yung kanyang mga kingdom, yung kanyang kingdom. So, ito yung tinitignan po natin sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Sabi dito sa verse 28, unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. So, napag-aralan din po natin yan, way back sa Matthew 24, verse 32 to 35, laging ganun, na ang ini-example ay yung puno po ng igos. Kasi yun naman po yung marami dito, di ba? Yun po yung marami sa lugar po na ito. Ang hirap namang mag-example si Jesus ng coconut. Kasi sabihin ng mga disciples, ano kaya yung coconut? Kasi wala na bang coconut dito? Hindi ko alam kung may nabuhay na. Nanyug dito, pero ini-import po nila. Meron? Hindi ko lang alam kung coconut yun. Coconut tree? Ay, oo. Meron? Botanical garden isa. Hindi ko. May video tayo. Okay. Meron na daw, meron na daw, Baka namumunga na ngayon yun, So, ito yung ginagamit ni Jesus, na example, itong puno ng igos, Kahit naman sa Old Testament, may mga ganun na. At alam din po natin na itong puno ng igos na ito ay may mga instances na ito ay inihahalin tulad, di ba, sa bansang Israel, na siyang pinili. At sabi dito, kapag sumisibol na ang mga sanga nito at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw, summer. So tayo, very familiar tayo. Kung hindi tayo nandito sa lugar na ito, hindi natin alam yung mga seasons. Yung parang kinakanta lang natin dati na winter, spring, summer, or fall. Hindi ko dati naiintindihan yon. Pero nang nandito na ako, alam ko na pagkatapos ng taglagas, magkakaroon ng tagsibol. At yung tagsibol na yon ay summer, magsa-summer siya. Magwi-winter, tapos winter, spring, summer, fall. Yung fall, yun yung naglalagas yung mga dahon. Meron dati dun sa trabaho ko sa Kiryatiam. Patay na, sabi ni Lola, patay na daw yung puno, pinutol na. Pero buhay pa yun, kumbaga nakita lang niya na wala na lahat. Parang patay na siya, pero ganun talaga kapag fall, nahuhulog yung lahat ng mga dahon. So, na-identify ng tao kung ano yung mga seasons na dumarating. Pag nag-i-spring na, ayan, allergy time na ni Gara at ni ako. Nag-i-spring na. Kaya minsan pag dumadaan kami ni Ate Tess dyan sa baba, di ba? Ay, ang dami na namang bulaklak. Di ba yung mga ganon? Nangangati na naman yung ating mga ilong. So sabi ni Jesus,
na-identify ninyo, nalalaman ninyo, sabi niya na malapit na yung tag-araw. Sa book ni Lucas, sinasabi po doon na hindi lang yung puno ng igos, kundi pati yung ibang mga puno, di ba, naglalagas din. Hindi lang yung puno ng igos ang binabanggit sa book ni Lucas. Sabi niya, nakikita ninyo, alam ninyo na malapit na yung tag-araw. So, na-identify. Hindi katulad ng mga dating mga flower doon sa garden ni Lola Devora, doon sa Kiryat-Yam. May doon summer na summer, pero biglang umulan kasi ang lamig-lamig. Ang nagginawa ng yung mga wild na mga flowers, nagsitubuan sila. Nadenggoy sila, pero hindi pa dapat nila, hindi pa nila dapat pagtubo yon, no? Pero dahil umulan, akala nila lumamig, kasi may mga ganun, di ba, dahil sa climate change. So, tumutubo po sila. Tapos, bigla din silang nawala nung bigla na lang umaraw. Pero sa kahoy, hindi ganun. So, na-identify ng tao kung anong season na yung dumadating. 29, sabi dito, gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang kanyang pagdating. Ano yon? Yung mga binanggit ni Sister May Grace, yung pirinig sa atin last week. Sabi dito, malalaman ninyo na malapit na ang kanyang pagdating. Siya'y halos naririto na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago lumipas ang kasalukuyang salinlahi. Kung nagbabantay po tayo sa mga current events, mga kapatid, especially yung sa mga Christians, ang eyes kasi ng Christian ay nasa Israel. Yung mata ng mga Kristiyano ay nasa Israel. Bakit? Kasi nandito yung fulfillment ng prophecy. Diba? Dito tayo nagbabantay. Ito yung tinitignan natin. Bakit? Kasi ito yung sinyales ng muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi ng mga mag-aaral na yung mundo natin ay billion years na yung nakakaraan. Pero as we continue to study yung salita po ng Panginoon, probably yung mundo na ito ay nasa 6,000 years na siya. 6,000 years. At kung ang Panginoong Jesus ay nabuhay 2,000 years ago, tagal na yun, di ba? Nasa 2025 na tayo. So, i-minus mo yung 3,000 or 2,000 or yung 2025 doon sa 3,000, no? So, matagal ng panahon. Ang dami ng mga salinlahi. Pero ang nakakatuwa dito, ang sinasabi ng scripture, yung one day ng Lord, ilan sa tao? 1,000 taon, isang araw lang sa Panginoon. So, ganun magbilang, yung Lord. Bakit sinasabi ng marami na, ang tagal naman ng kanyang pagdating. Ang tagal ng kanyang pagdating. Kaya yung mga iba, sa tagal ng kanilang paghihintay, hindi na nila siniseryoso yung kanilang paghihintay. Kasi sabi niya, tagal-tagal na. Pero muli siyang darating. Kasi sabi po niya dito, lilipas, tandaan ninyo ito, magaganap ang lahat ng ito bago lumipas ang kasalukuyang salinlahi. Sa salinlahi pa nila, no? Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. So nakikita po natin doon yung authority ng Panginoong Jesus sa kanyang pagwiwika o sa kanyang pagsasabi na ang lahat ng kanyang mga sinabi ay mananatili kailanman. So it is a joy for us to know, Christians, na lahat ng mga binanggit ng Panginoong Jesus, it will come. It will come, no? Magaganap ito. Magaganap. So kung magaganap, nakita natin yung authority ng kanyang salita, nakita natin yung authority ng
Binabanggit niya kasi some of this prophecy are already fulfilled. Na-fulfilled na siya, no? At ano yung gagawin natin ngayon? Sabi dito sa verse 32, ngunit walang nakakaalam ng araw o oras na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. So kung wala kang alam, kung walang alam ang isang mananampalataya, ano yung kanyang gagawin? Ano yung kanyang action? No? Ano yung mga gagawin ng mga hindi nakakaalam? No? Ano yung expression ng yung pagdating sa law, walang na-exempt? Alam niyo ba yung yung expression na 'yon? O yung sayings na 'yon? Oo. Yun, yung sinasabi ni Pastora. Ha? Ignorance of the law excuses. Oo, ignorance of the law excuses no one. Wala. So kung walang nakakaalam, sabi dito, ngunit walang nakakaalam. So kung walang nakakaalam, ano ang gagawin ngayon ng isang mananampalataya? Alamin niya kung ano yung dapat niyang ihanda. Alamin niya upang siya sa ganun ay makapaghanda siya. Upang makapag-ready siya. Yung hindi siya basta nabibigla. No? Yung hindi basta, alam mo yun, kasi sinasabi niya na darating siya, ano ngayon yung walang nakakaalam nun. So ano yung responsibility ng isang mananampalataya sa araw na siya ay darating. No? So sabi dito, ang Ama lamang nakakalam, anong gagawin? Mag-ingat. Verse 33. Ang sabi niya, mag-ingat kayo. Saan dapat mag-ingat ang mga disciples o yung mga mananampalataya o yung kung sino man na bumabasa po nito? Saan dapat mag-ingat? Sabi ito, maging handa kayo. Mag-ingat at maging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. So kung mag-iingat ka, anong gagawin ng isang tao kapag siya po ay nag-iingat? Siyempre, ginagawa niya yung lahat, di ba, ng paraan upang ma-secure yung pwesto niya, upang ma-secure yung lugar niya. Kasi iningatan niya, maingat po ba kayo sa gamit, mga kapatid? No? Meron yung, ako, maingat talaga ako sa gamit eh. Ayaw ko yung nawawalan. Kaya madalas yung mga bag ko, marami yan tali. Kasi may zipper na nga, tinatali ko pa yan para, kasi ayoko yung nawawalan. Iniingatan ko yung gamit, no? Kung ang isang tao ay mag-iingat, kasi dapat maging handa siya doon sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ano ngayon yung kanyang gagawin na pag-iingat at ano yung gagawin niyang paghahanda? Sa atin, sa ating mga mananampalataya, very familiar po sa atin yung salitang panalangin. Diba? Habang tayo po ay naghihintay sa Panginoong Hesus, sinasabi po natin, di ba, na gagawin natin yung lahat ng paraan upang tayo po ay makapag-ingat. Kasi ang pananalangin lang talaga yung magiging kalasag ng isang tao upang siya po ay makapagpatuloy. Sa dami ng mga problema sa mundo, hindi yan nawawala Pero the more na nananalangin ka, the more na lumalakas ka. Diba? The more na, alam mo yon, yung hindi ka pwedeng mag-give up. Nanonood ako ng mga Vikings na sa Netflix ni Gara. Grabe yung seal nila. Grabe yung kasigasigan nila, no? Maipangaral lang yung tungkol sa Panginoong Hesus. Tungkol doon sa kanilang pananampalataya.
Sad to say that many Christians of today, bibihira na lang yung may seal. Bibihira na lang yung may kasigasigan, di ba, na magbahagi sa salita po ng Panginoon. Hindi katulad sa mga kapanahunan ng mga nagdaan na panahon, papatayin ang hindi tatanggap sa Panginoong Jesus. Pero darating tayo doon, na kung saan, kapag hindi itatatwa yung pananampalataya na ito, at magkukos ito ng buhay. Are you ready for that day? So sabi dito, maging handa kayo kasi hindi ninyo alam yung oras ng kanyang pagdating. Ano yung kabaliktaran ng maging handa? Hindi handa, di ba? Hindi handa. Ito yung mga tao na wala silang inaantay. Pero sabi dito, it is a command. Hindi ito plea, pero ito po ay command na maging handa. Sabi dito, ang katulad nito ay isang taong 34, ang katulad nito ay isang taong maglalakbay sa malayo, iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga alipin. Binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain. So, doon po sa pag-iingat mga kapatid, at doon po sa pagiging handa, binanggit po natin kanina yung pananalangin, isa yan sa weapon natin. Unang-una na weapon natin yan sa pananalangin. Habang tayo po ay naghahanda, habang tayo po ay nag-iingat. Kasi wala namang ibang mag-iingat sa atin, maliban sa Diyos, di ba? Walang po pwedeng magbigay sa atin ng tamang paraan kung paano po tayo makapaghanda, maliban sa Diyos na kinikilala po natin. At habang tayo po ay naghahanda, binabanggit po dito na doon sa panahon ng paghahanda, kailangan nagtatrabaho ka din. Ano yung mga tinatrabaho mo? Hindi sinabi dito si Lola. Diba? O kaya si Lolo. That is a part of our, that is a part of our life. Pero sinabi dito, bawat isa ay may kanya-kanyang gawain. Bawat isa, sabihin mo nga sa iyong katabi, bawat isa ay may kanya-kanyang gawain. Gawain sa ministry. Sabihin mo, gawain sa ministry. Gawain sa ministry. Kasi naghahanda sa pagdating ng Panginoong Jesus. Siya yung nobyo, tayo yung bride. Kaya kung hindi man tayo ikasal, darating tayo doon sa ingrandeng kasalan. Na kung saan ang nobyo natin na yung Panginoong Jesus, saan ka pa? Diba? Saan ka pa? Siya yung, nakakita na po ba kayo ng isang bride na hindi excited sa kanyang groom? Naku, merong ganon pinili. Walang ngiti. Nakita ko sa Facebook, talagang simangot silang dalawa. No? Kasi walang future. Hindi mo alam, walang love. Walang pag-ibig. Pero sa atin naman, kilala kasi natin kung sino yung ating groom. Tayo po yung bride ng God. No? Tayo po yung bride ni Jesus. So kapag darating yung groom, sa Pinas kasi iba, no? Yung bride yung inaantay. Yung groom nandun na malapit sa altar. Pero dito sa Israel hindi ko alam kung paano sila, hindi pa ako naka-attend ng wedding. Groom din? Groom din. Sa Bible kasi, di ba, yung groom yung inaantay. Hindi yung bride, no? Yung groom yung darating. Kasi aalis yung groom, maghahanda siya ng lahat ng mga kakailanganin ng bride na kanyang iuuwi. No? Ganon yung sa kapanahunan po nila. Excited ngayon itong bride. Are you really excited, mga kapatid? Doon po sa ingrandeng kasalan na magaganap, wherein tayo po yung bride ni Jesus. So habang yung bride ay naghihintay, just imagine na lang habang siya naghihintay sa pagdating ng kanyang kasal or sa araw ng kanyang kasal,
itong bride na ito ay hindi siya magiging gusgusin. Di ba? Yung mag-ano siya, yung gagawin niya yung lahat ng gusto niya, hindi siya maliligo, di ba? Anong tawag doon? Yung magpapaka-dugyot-dugyot siya. Di ba? Hindi ganon. Ihahanda niya yung kanyang sarili for that special day. No? Sabi yung mga mananampalataya, sabi ko dito, binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain. Tanungin mo nga sa yung katabi, mga kapatid, o sa nasa likuran mo, ano yung gawain ginagawa mo sa ministry? Kasi kung wala, mga kapatid, kung wala, anggad kasi yung nagbigay ng ministry. Kanya-kanya, sabi dito, hindi lang si sister, hindi si brother. Bawat isa ay may kanya-kanyang gawain. So kung wala kang ginagawa, maghanap ka. Diba? Tanungin mo, ano ba yung pwede kong gawin? Sa ministry na ito, ano ba yung pwede kong gawin? Hindi yung pinipilit ka kasi bawat isa ay may kanya-kanyang gagawin. Diba? Nakakita na po ba kayo ng isang iglesia na grabe yung eagerness ng mga taong nandoon to do the job na ibinibigay sa kanila ng Panginoon. That is an active church. No? Yan yung mga tao na nakakaabatid at nakakaalam sa tunay po nilang tungkulin, di ba, sa Panginoon. We are not here just to sit, mga kapatid. We are here for the ministry. We are here to minister one another. Yung gift ko, it is not for my benefit. It is for you. It is for your benefit. Benefit. Kaya yung gift nyo, gampanan ninyo ng maayos upang ma-benefit naman ako. Ma-benefit naman yung bawat isa. Kung hindi mo ginagawa yung gift mo, ano ba yung gift mo? No? Dapat alam mo kung ano yung gift mo. Ano yung gustong-gusto mong gawin. Doon na lang tayo magbabase. Ano yung gustong-gusto mong gawin sa ministry or sa paglilingkod sa gustong-gusto kong magluto, sis. Magluto ka para sa mga kapatid. Gustong-gusto kong maglinis, sis. Maglinis ka. Di ba? Para sa mga kapatid. Kasi we will all be benefited by the ministry na meron po ang bawat isa sa atin. Tayo rin yung makikinabang. Di ba? Hindi naman yung iba yung makikinabang, pero tayo din. At ito po yung isang napakagandang hindi siya kaisipan, pero napakagandang malaman po natin that everything we do sa ministry po ng Panginoon, it will be rewarded. It will be rewarded. So kung wala kang ginagawa, pagdating mo sa kalangitan, sasabihin ng Lord, o kung tumanggap ka man ng totoo sa Panginoong Jesus, wala kang gift doon na matatanggap. Ang sakit nun ha. Meron na silang gift lahat, pero ikaw wala. Masakit po yun na natagpo. Aalhin natin yung mga gift, yung mga crown pagdating ng panahon. Bakit nag-i-aim tayo doon sa mga gift at saka sa mga crown? Kasi yun yung ibibigay sa atin as a result, di ba, ng ating pagtalima sa Panginoon. I-offer po natin kasi yan sa Lord din pagdating ng panahon. Yung mga crowns na meron tayo, i-offer po natin yun sa Lord. So the more offering na ibibigay po natin pagdating ng araw po na yon, di ba? It is a great thing na pwedeng mangyari, di ba, sa buhay natin. Lord, ito talagang grabe yung pagpapagal ko, but I will offer it to you. Itong crown na ito, nakuha ko dahil nanatili ako sa pananampalataya. Itong crown, ilang crowns yon? Ang daming crowns nun. Di ba, nagsuffer ako kahit anong gawin nila sa akin. Di ba, nagpatuloy ako sa paglilingkod sa iyo. And here is my crown, I will offer it unto you. That is the best, di ba, na pwede po natin maibigay sa Panginoon. Sabi niya, gayon din naman, magbantay kayo lagi dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon
ng sambahayan. Ito'y maaring sa takipsilin sa hating gabi, sa madaling araw o kaya'y sa umaga. Baka siya'y biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. So it is a very clear warning, di ba, sa bawat isa po sa atin, to watch and pray. To watch, and while waiting, we will be working sa vineyard ng Panginoon. So let us pray. Heavenly Father, salamat, O God, sa inyong mga salita, O God, na inyong ipinaalam, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Dalangin po namin na ang lahat ng amin pong mga narinig, O Diyos, ay tunay na maging kagalakan po namin na sa paghihintay po namin sa inyo, Panginoon. Hindi po namin sasayangin, O Diyos, ang lahat ng aming panahon, ang lahat ng aming oras, O God, sa buhay po na ito. Dalangin po namin that while we are waiting, Panginoon, sa muli po ninyong pagbabalik, O God, dalangin po namin, nabibigyan po ninyo kami ng strength, Panginoon, to go on. Mapapurihan ka, Ama, sa gabi po na ito, at sa inyo po lahat ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.